The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.
goodness and His love. Ang buhay kay Kristo'y parang regalo na maganda ngunit nababalo ng pagsubok at kung minsan ay tila di mo maintindihan. Ngunit galak ang dulo, ito'y pagtuturo ng Diyos na kinalulugod niya. Tiwala sa Diyos ay buhay. Pag-aalinlangan iyong buti, pagpapala ang dadaroy. Kung kay Jesus ikaw ay dudulog, di kanya iiwan, ika'y kanyang tutulungan ngayon at kailanman. Kaya mo, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Kaya mo, ito'y pagsubok lang sa'yo. Kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya mo. Buhay, tagapagligtas, mananatili siya at laging tapat. Kaya mo, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Kaya mo, ito'y pagsubok lang sa'yo. Kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya, 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 kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya, kaya, kaya mo. Bating na buhay, ang tagapagligtas, mananatili siya at laging tapat. Kaya mo, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Kaya mo, ito'y pagsubok lang sa'yo. Kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya, 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 kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya, kaya, kaya mo, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya, kaya, kaya mo. Good morning, Jesus! Isang maalab na umaga sa inyong lahat. Oo, naglalagablab ang aking logo sa umagang ito. Ha?
Oo, oo nga. Hindi kasi natin yung nakita yung total eclipse. So, ayan ay glimpse ng eclipse. Thank you, Lord. Nagbabagang umaga dahil nagbabagang umaga ng mga tao dito ngayon. Pulang-pula ang aking logo, parang kagaya ng mga dugo ninyo. Oo. Tama. Mga kapatid ha, pag-ingatan po ang mga bata. Usong-uso ngayon ang ubo sa mga bata. Huwag naman yun. Kasi, di ba merong pertussis? Huwag naman yun. Kasi kinakamatay yun. Yung pertussis ng mga bata. Kasi grabing yun, whooping cough ang tawag. Yung may sound, naggrabe yung ubo na umaabot na sa nababreak yung ribs ng mga bata sa pag-ubo. Oo, kaya kinakamatay ng mga bata. So, mag-ingat po kasi sobrang init. Kaya kahit mag-iiyak siguro yung anak nyo, basta po tanghali, huwag yung paglalaroin muna. Oo, patulugin nyo na lang. Ano na yung damay-damay para ganti na rin yan. Kasi nung bata tayo, bawal lang maglaro ng tanghali, di ba? Oo, nung maliit tayo, hindi pa pwedeng hindi ka matulog nun eh. Feeling ko kaya matangkad ako. Pinipilit, sa bagay, si Arnold, pinipilit ding matulog. Hindi, ganun talaga. Tapos, oo, sa ayaw at sa gusto mo. Kaya maaga akong natutong magkunyari eh. Natulog. Tapos kunyari pagka pwede na, kukusutin mo yung mata mo. Pero hindi ka naman talaga natulog. Tumatakas, ay bawal sa amin, mapapalo pag tumakas. Tama, nauunang natutulog yung nagpapatulog. Kasi nung bata tayo, hyper kasi talaga mga bata. Kaya lang, sobrang init po ngayon. Hindi magandang Totoo pala yun, ang dami kaya sa Facebook nagluluto. Oo, binibilid nila ng 30 minutes yung kawali nila sa tanghalin tapat. Try nyo nga, kung totoo nga yun. Oo. Ha? Hindi kasing init ng norte, no? Tama. Pero kahit papano, itlog naluluto. Pero sa norte, pork chop ang niluto. Hindi ako nagbibiro. Kasi 40 eh. Bong, subukan nyo nga dyan sa Pangasinan. Kasi sobrang, 44 sa norte. Baka pwede na silang magsinigang doon. Sa 44. Isipin nyo yung gano'n, nakakaluto, tapos paglalaruin nyo yung anak nyo, luto. Ayan, thank you, Lord. Okay, magandang umaga rin po mga kapatid. Sa mga kapatiran natin na kasama na po natin. Pero parang ang konti natin ha. Good morning, Kaka, from the United States of America. Pauwi na. Hindi, 2 weeks pa, di ba? 1 week na lang? Okay. See you soon. Ohayo gozaimasu, sabi ni Bong. Bong, i-vlog mo nga. Ngayon mamaya tanghali ibilid mo yung kawali nyo dyan. Tapos, pagka after 30 minutes, lagyan mo na ng mantika. Magluto ka ng sunny side up. Sige Bong tapos ipadala mo sa amin. Kung totoo nga yun kung di lang nagjo-joke yung mga nasa Okay lang po, Sister Glo. Ayun, Sister Glo, galing na ng Korea. Oo, si Sister Glo ay 84. 84? Hindi. 84. Sabi niya kasi sa akin Kung di ako nagkakamali Ayan. Good morning, Sister Belen Serrano ng ating Talisay.
Sabi ni Sister G, ako din, nung bata ako, pag di nakatulog, mapapalo ako. Ganun nga talaga. Ay, naku, nawala ako. Okay, mga kapatid, tayo po'y magdasal muna. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po sa nakaraang linggo na kami po ay nagkaroon ng privilege to serve you. Pati na po yung mga ibang tao na pinapuntahan ninyo sa amin. Maraming salamat po sa buhay na meron kami ngayon. Masayang naglilingkod sa inyo. Thank you, Lord, for this day na pinagkaloob niyo po sa amin. Masarap na pagtulog, maagang paggising, Lord. Malakas na pangangatawan. Maraming salamat din po, Lord, na meron man kaming mga nararamdaman. Pero yung kaisipan na sinasamahan mo kami lagi, saan man po kami, nagbibigay din ng comfort sa aming lahat. Today, Lord, speak to us all. We are all listening. Kayo po ang manguna, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you. Thank you, Lord. Ang atin pong memory verse of the week ay 1 Thessalonians 5:19. Do not quench the spirit. 1 Thessalonians 5:19 sa Tagalog, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Ayan. Huwag hadlangan ang Espiritu Santo. At yan po ay may kinalaman sa ating lesson sa araw na to. So, ang babasahin ko pong verse natin is 2 Timothy 1:6. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Sa New King James Version, therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Yan. Ako po ay lumaki sa probinsya, kaya na-experience ko po yung magluto sa pugon. Oo. Tapos nung maliit ako sa Pampanga, lalo na pag may handaan po, tapos kalamay ang lulutuin, hindi po yun inilalagay sa mga pugon. Kasi nga malaki yung kawali. Ang ginagawa po doon, huhukay. Nakakita na ba kayo ng ganon? Huhukayin mo yung lupa, 2 butas yon. Hindi, no? Ay, hindi. So, bubutasan ng bilog sa gitna. Tapos, bubutasan ng 2 sa gilid. Sa gilid. Tapos, doon mo ngayon ipapadaan yung kahoy. Tapos, sisindihan. Sa kabila, tapos meron kang, ano nga bang tawag sa amin nun? Kalimutan ko yung tawag sa tubo. Sa Tagalog. Nakalimutan ko sa Kapampangan. Dabs, ano bang tawag dun? Natawa ako dun Sa Kapampangan daw, iip. Hindi. May tawag doon. Dabs, sumagot ka nga, Dabal. Anong tawag doon? Iip nga, So, yung tubo na yon, ginagamit mo yon para pag sinindihan mo na, naglalagay muna ng iba-ibang klase. Kung talagang kayo, anong ginagamit na panggatong? Kahoy? Ipa? Kusot? Yan. Bunot, pwede din. Tapos, hihipan mo ngayon yun ng tubo. Kasi malalim na yun yung kailangan mo ngayon ng tubo. Itatapat mo kasi yun Oo, para hindi ka rin lalapit ng masyado dun sa apoy. Tsaka malalim na kasi yung yung hukay. So, ihipan mo yun ng gamit yung tubo. Chupan, ayun. Sumagot si Dabal. Chupan ang tawag sa amin. Oo. So, ihipan mo ngayon yung gamit yung chupan na yon, yung tubo na mahaba, para mag-apoy siya. So, nung unang panahon, napapanood natin yon kapag yung mga ninuno natin, kailangan ng apoy. Nung Girl Scout ako, ginawa yun
Kakaskasin mo yung dalawang bato, di ba? Na-try nyo ba yon? Kaway, alam nyo ba kung gaano katagal? At hindi po pwede yung, hindi po pwede yung ganyan lang. Hindi po pwede. Mabilis kailangan yun, yung halos walang Oo, kasi pag napatid, mawawala yung, kasi umiinit kasi yun pagka mabilis. Pag mabagal ka, hindi iinit yun. Oo. So, anong ibig nating sabihin? Para po mag-apoy noon, it takes a lot of effort. Mag-e-effort ka po. Hindi ka makakaproduce ng apoy kapag hindi ka dumaan ng mga ganong Mahirap mga kapatid. Mabuti po sa Pilipinas hindi nag-snow. Sa ibang bansa, noong unang panahon, hindi uso ang heater. Hindi ba? Ngayon kasi may kalan, gaganon mo, may apoy ka na. Nung unang panahon, hindi pwede. Tapos sa ibang bansa, pag wala kang heater, frozen delight ka. Mangyayari sa'yo. Ano po ang ibig kong sabihin dito? Kagaya nung sinasabi ko po sa inyo, sa ibang bansa, mesno doon, pag wala kang heater, mahihirapan po. Kami ni Pastor, nung nasa Chicago kami, yung inupahan namin basement kasi walang heater. Alam niyo po ba kung gaano ang isang bahay na tas winter sa ibang bansa? Noon ang bahay natin sa Chicago ay nasa Kensington. Hindi. Nauna muna tayo sa Kensington. New Jersey, oo nga. Sa New Jersey, sa Kensington, yung bahay na inuupahan natin doon, kasi 1 kwarto lang, 2 kwarto lang yon. Gautier ba yon? Hindi Kensington. Sa Gautier, 2 kwarto lang yon. And that time, nandun si Pastor Rene, Sister Telma, tsaka si Tep. So kami ni Pastor, natutulog kami sa sala. Walang heater. Ang heater pa noon sa bahay na yon ay hindi yung sinuswitch mo lang. Ang heater doon ay nasa basement ng pinakabahay tapos sisindihan mo. Isipin ninyo, natutulog kami sa sala, naka-bubble jacket kami, tapos may hood kami, tapos naka-comforter pa kami, pero giniginaw pa rin kami. Ganun po doon, kaya hindi ka pwedeng walang heater. Nung napunta naman kami ng Chicago, sa basement kami, walang heater. Alam na namin ni Pastor kung paano ang matulog ng winter ng walang heater. Bumili kami ng portable. Siniswitch na yon, tapos nagbabaga na lang siya. Ganon. So, mag-e-effort ka po talaga. At very dangerous po nang wala kang heater pag ikaw ay nasa mga nagyeyelong country. Oo. Kasi alam niyo po ba mga kapatid na meron sa sobrang lamig natatanggalan ng tenga? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit pag nanonood kayo merong sinusuot yung mga nandito sa tenga? Oo, kasi malalaglag na lang. Pag ginawa ko, malalaglag na lang. Hindi mo alam kasi frozen na. Malalaglag. Tapos, na-experience ko rin yung dumugo yung ilong sa sobrang lamig na hindi mo maintindihan kung anong pumapasok sa ilong mo. Tapos, kakapain mo ngayon ilong mo, nandito pa ba ilong ko? Kasi sa sobrang ginaw. So, dangerous po sa mga ganong country ang walang init o apoy. So sa atin po, mga kapatid, dangerous din sa spiritual life natin pagka pinabayaan po natin yung fire of our faith to die down. Kung papaanong dangerous yun sa physical na katawan ng tao, ganun din po sa ating spiritual life. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kahit na kay Lord na tayo, alam nyo mga kapatid, siguro this will serve as an encouragement po sa inyong lahat na even kaming mga manggagawa ay dumadaan dyan. Hindi po lahat ng oras,
pagka nakikipag-usap kami kay Lord, maganda yung pakiramdam. Hindi lahat ng oras na nagpe-pray kami kay Lord, nararamdaman namin na napakalapit ng Diyos. May mga times din po, sa aming mga manggagawa, siguro, pinaka number 1 is pagod. No? Sa atin is pagod. Tapos, stress din. Yan. May mga times din po na minsan dumadaan ng mga ilang araw, linggo, minsan buwan, ganon. Na parang andito kami, pero parang andito lang. Ganon. Dumadaan din po kami ng ganon. Kasi alam nyo, napakabilis po mga kapatid na na ang pananampalataya nating lahat mga Kristiyano, it is very, very, parang super fast na mag-grow yung aming quickly. Tayong lahat, mag-grow cold yung ating pananampalataya. Kasi ang dami sa mundo na po pwede pong magpalamig ng ating mga pananampalataya. Sabi nung iba, oo nga, pag maraming problema, ang problema 50-50 or 70-30. Kasi napansin ko, ang problema ay lalong nagpapainit ng fire of our faith. Kasi wala kang matatakbuhan tsaka wala kang alam gawin. Kung hindi talaga lalapit ka kay Lord doon. Alam niyo, ang pinakamabilis na magpa-grow cold ng ating faith is prosperity. Pagka yung hindi mo na makita yung need mo kay Lord. So sabi rito, stir up the gift of God. Sa iba, fan into flame. Ang word po na stir up are from the Greek word anadzuporeo. Pag double O, poreo. Grega, poreo ba yon? Pag double O, poreo pa rin. R-O-O, poreo o poreo? Anadzuporeo. Poreo. Ito po ay tatlong words compounded into one. Ang stir up is anadzuporeo. Ito po ay galing sa tatlong salita. Ana, zoos. Zoo siguro yun, no? Pag binasa mo siguro yun, anad, zoo, poreo. Yun. So from the words ana, zoos, and por. Pinagsama po yun. Ang word ana carries the idea of repeating an earlier action or doing something again. Okay? So yung stir up, ang ibig sabihin sa Greek is anad, A-N-A-D, zoo, Z-O-O, poreo, P-U-R-E-O-O. Ito ay galing sa tatlong salita na pinagsama-sama, which is ana, zoos, and pur, P-U-R. Okay? Yung word ana carries the idea of repeating an earlier action. Dati mo na siyang ginagawa, uulitin mo lang. Or doing something again. Yung zoos is from the word zao, which means to be enthusiastic. Okay? Zoos means enthusiastic. Ang ibig sabihin din niya is to be passionate, to be vigorous, to be wholehearted, and to be zealous. Okay? Ang word pour naman is the Greek word for fire. Pero sa classical Greek, fire was a life-giving force. Kaya po pag pinagsama-sama mo yun yung ibig sabihin nung stir up dito.
So doon pa lamang sa word na stir up, magkakaroon na tayo ng idea kung ano ang dapat nating gawin kapag ka ang ating pananampalataya ay nanlalamig na. Alam nyo mga kapatid, madali nga lang itong makita kung tutuusin. Bakit kailangan ba na magkaroon ng alab lagi? Alam nyo, ang fire po was central to life back then and it is considered both practically and spiritually essential for one's existence. Hindi ka makakapagluto pag walang fire. Hindi ka maiinitan pag walang fire. 'Di ba? Madaming gamit ang fire, kaya masyado siyang mahalaga para sa existence ng tao. So kapag kinompound mo tong tatlong salita na to, anadsoporeo, ito mismo ang ibig sabihin ni Paul nung sinabi niya sa 1 Timothy 1:6, yung kanina sa atin, na to stir up the gift of God that was in us. So, si Paul, maaari, pero wala naman po talagang sinabi ritong explanation. Bakit ibinilin sa kanya ni Paul ito? Ang totoo nyon, hindi nagre-request si Paul dito. It is a command. Kaya ito po ay command sa ating lahat, mga kapatid. Pagka sinabi mong command, kailangan mo siyang gawin. Oo. Kasi pagka-request lang to, nasa sayo kung gusto mong gawin o hindi. Pero it is not a request, it is a command. Pagka kinocommand po tayo ng salita ng Diyos, ibig sabihin nito, kailangan mo siyang gawin kasi yun ang makakabuti para sa'yo. So kailangan po nating gawin ito. Maaari, ang sabi ng mga iba na kaya sinabi ni Paul ito kay Timothy, kasi nung time na yon bata pa si Timoteo. Tapos na-experience niya na yung intense persecution nung kapanahunan niya. Posible daw na napagod siya, na-stress siya sa mga nangyayari, kaya medyo yung kanyang pananampalataya, medyo aandap-andap. Diba? Maaari, sabi doon. Regardless po sa kalagayan ni Timothy, nung ito ay isinulat ni Paul, ang gusto ni Paul, kailangan tayong lahat ay mag-take action kapag ka po napansin na natin na aandap-andap na yung ating alab. Alam nyo, madali lang naman pong makita Kung madaling makita kapag may mga symptoms kasi para malaman mo na andap-andap na pala yung aking pananampalataya. Alam nyo, unang-una, hindi ka na nakakapaso. When nakakapaso means, yung kapag ka dumikit sa'yo, may effect ka agad doon sa dumidikit sa'yo. Meron ba kayong tao na nadikitan, na sandali pa lang kayong nag-usap, ang dami mo nang natutunan sa kanya, sa pananampalataya? Meron namang mga tao, 3 oras na kayong nag-uusap, wala ka mong napulot sa kanya. Oo, wala. Kayo po ba ay nakakita rin ng isang ministro na 15 minutes lang siyang nag-preach sa inyo, pero busog na busog kayo? Meron din naman na 1 oras na naguluhan ka. Oo, parang naghihintay ka pero 1 oras na nagsasalita, wala pa rin yung hinihintay mo. So may kinalaman. May kinalaman, mga kapatid. Kayo po ba ay nakarinig din at nakakita ng isang tao na nung nag-share siya, nararamdaman mo kung ano yung sigla niya at saya niya sa nadiscover niya at napag-aralan niya? Kahit di siya nagsasalita, alam mo yung nagsasalita siya, nakatingin ka sa kanya, tas nakangiti ka, nang hindi mo sinasadya. Yun. Para kang nagniningas na yung mga tao na lumalapit sa'yo, o kaya malayo ka pa lang, kitang-kita na nila yung pulang alam mo kapag one time, umalis kami ng madaling araw, no? Umalis tayo madaling araw. Nung nasa Skyway kami, sabi namin, tignan mo, sabi ko, sobrang init siguro ng araw na to. Kasi,
yung kulay nung, papalabas pa lang ang araw, ang kulay ng sky is orangey to red. Medyo reddish na. Hindi pa lumalabas ang araw nun reddish na siya. So, makikita mo na, ay, mainit tong araw na to. Kasi, malayo pa lang, hindi pa nga, sumisilip pa lang yung araw, kita mo na agad yung, namumulang nakapaligid sa kanya. So, kapag ka po ikaw kaya ay nakita ng mga tao, nakikita kaya nila na nagniningas ka na agad? Lalong-lalo na pag lumapit sila sa'yo. Pag wala ng ganong effect, medyo meron ka pa din naman. Pero, maaaring aandap-andap na lang. Oo, aandap-andap na lang. Sa scripture, para makita po natin, tsaka na po natin i-discuss sa mga kapatid yung mga ibang symptoms. Gusto ko lang pong i-share muna sa inyo na sa Bible po kasi, maraming hindi niyo po mababasa yung burning heart lang para malaman mo na itong tao na to, burning pa rin yung heart niya. Para kagaya sa atin, ito yung mga palatandaan o ito yung mga mababasa natin sa Bible na nagpapaliwanag sa atin kung ano ba ang fire of our faith na sinasabi rito. Yung burning heart, di ba? Unang-una, makikita mo na itong tao na to ay may divine love. Isa yan sa mga salita na mababasa mo sa Biblia describing a burning heart. Divine love. Kasi ang isang puso na nag-aalab, symbolizes the experience of God's love in a powerful and transformative way. Nung nakaraan, sino yung nag-share ng Walk to Emmaus? Si Minister Boy, di ba? Tsaka si Minister Jerry. Sabi nila doon, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures to us? So, kapag ka po nagsalita ang Diyos, ito nga yung pinag-uusapan namin nung mga sisters nung isang umaga, na kapag ka na-experience mo, na sa pakikipag-usap mo kay Lord, sa devotion mo kay Lord, or dun sa study time mo kay Lord, nakatingin ka sa binabasa mo, tapos nakangiti ka, di ba? Tapos parang, alam mo yung, ako lagi ko nasasabi kay Pastor, pag nag-aaral ako, sabi ko, tatayo ako. Sabi niya, bakit? Sabi ko, ang ganda, sobra. Ganon, napapaganon ako. Ang ganda, grabe siya. Sabi kong ganon. Tatayo lang ako. Upo ako ulit mamaya. Na-experience nyo ba yung nag-aaral kayo, kailangan mong tumayo at tumigil muna kasi hindi mo kaya? Hindi kaya na, ibig ko sabihin, sobrang, nakaka-amaze. Alam niyo po yung ganong damdamin, kailangan ma-experience mo yun. Kasi pag hindi mo na-experience, but pag never mo pang na-experience yun, sa pakikipag-usap mo kay Lord, hindi nag-study. Pwede, hindi nag-study. Lalo na kung hindi ka nag-study. Wala ka talagang may experience. O ngayon, nag-study ka, hindi mo na-experience yun. Wala kang reference. Ibig ko sabihin, reference na hindi yung reference sa pag-i-study Kung hindi, wala kang hahanap-hanapin pag nag-aaral ka kasi hindi mo naman na-experience. So kailangan, umabot ka sa ganong punto para sa mga susunod na pag-aaral mo, gugustuhin mo siyang maranasan ulit. At kailangan nga, mas pa yun, mas i-share ko na sa inyo yon na natanong ko ang isang dating adik na bakit di kayo makawala? Bakit ba? Mahirap ba siyang i-let go? Ang sabi nung isang nag-share, pag una ka daw niyang tumikim, first time sasabihin mo, ay, ganun pala yung damdamin. Sabi niya, na yun daw po yung sinasabi nilang laugh trip, na ang saya-saya mo, ang explanation nga niya, para ka daw si Manny Pacquiao na nanalo sa boxing sa ibang bansa.
Tapos, pag uwi mo dito, pababa ka pa lang ng eroplano, nakapila na yung mga tao na sumasalubong sa'yo, tapos pumapalakpak daw sila. Tapos paglabas mo ng airport, may naghihintay sa'yo, nakaruwahe, tapos isasakay ka nila dun sa mataas na karuwahe, tapos habang ikaw ay umaandar yung sasakyan mo, tuwang-tuwa ka kasi lahat ng tao, sumisigaw sila. Parang nagpupunyagi sila dahil doon sa na-achieve mo. Sabi niya, alam niyo ba yung ganong damdamin kung ikaw si Manny Pacquiao? Sabi niya, ganon ang damdamin nung unang take ko. Sabi niya, dahil na-experience ko yon, uulitin ko yon. Kasi never pa akong naka-experience ng ganon. So, dahil daw first time mong na-experience yung ganong pakiramdam, gusto mo ngayon ulitin. Kasi kung normal ka lang na, uy, pero huwag kayong sumubok ha. Yun lamang ang explanation na sinasabi. Dahil hindi mo daw ma-experience yun, sa normal na buhay mo lamang, ang gagawin mo, uulitin daw nila. Magte-take ngayon sila ulit ng drugs. Para ulitin yung ganong damdamin. Tapos, dahil daw sa sanay ka na doon, sa susunod, tataasan mo na ngayon dosage noon para masigitan mo pa yung naramdaman mo na yun. Hanggang sa nahook na raw sila ng nahook, hindi na sila makawala at ayaw na nilang umalis doon. Hahanap pa ngayon sila ng pamamaraan kung papaano tataas yung euphoria na yun na nararamdaman nila. Hindi kay Lord yun. Pero, kapag yung sinasabi ko po sa inyo na nag-aaral ka at nakikipag-usap ka kay Lord, naranasan mo yung ganong experience, ang gagawin mo niyan, uulit-ulitin mo yun. Kasi gusto mong maramdaman ulit yun. Ngayon, kung hindi ka nag-try nun at hindi ka naka-experience ng ganong kaligayahan pagka ikaw ay nag-aaral, malamang hindi mo na uulitin. Kaya sabi ko sa inyo, kasi wala ka namang reference. Wala kang basihan na ano ba yung damdamin, ba't kailangan ko siyang ulitin. Yun. Nakakalungkot, mga kapatid, kung tayo po ay followers of Christ, without experiencing that euphoria pag nag-aaral ka. Kasi wala kang babalikan. Kasi ano yung babalikan mo? Ewan ko, parang di naman ako masaya. Parang wala naman. So ang gagawin mo, wag na lang. Pero kapag ka na-experience mo yung ligaya na yon, ay, gustong-gusto mong balikan yon. So, sabi dito, nung nakikipag-usap daw si Jesus sa kanila, dun sa walk to Emmaus, naramdaman na lang nila, sa puso nila, burning heart. Burning heart. So, yung pag-ibig po ba na dinidiscuss natin ng paulit-ulit dito, pag-ibig ng Diyos, naranasan po ba natin? Pahingi naman akong tissue. Oo, nag-aalab ako? Ito na lang, be, para hindi na mabasa. Kakulay ka ng dingding ko. So yun po, mga kapatid, no? Dapat yung pag-ibig ng Diyos, pag naramdaman mo talaga kung gaano ba talaga yung pag-ibig ng Diyos, nako, yung magiging transformative itong divine love na na-experience po natin. Pangalawa, na isang mababasa natin sa Biblia na nag-explain ng burning heart is deep spiritual insight. Meron kang deep spiritual insight. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba parang huy, kamusta yung preaching ni Di ba sabi nung iba, okay lang. Pero merong kang nakausap, no? Pagka nakausap mo siya, sabi mo, ang dami kong natutunan sa tao na to. Sandaling-sandali lang di ba? O kaya minsan, grabe yung insight ni no? Yung narinig ko kanina, no? Ang galing nung insight niya, no?
Yan. Isa po yan sa mga term na ginagamit din biblically and spiritually para malaman mo na isang tao ay merong burning heart. Meron siyang deep spiritual insight. Kasi sinisimbolize ng burning heart na ito ay yung profound spiritual insight and truth. Hindi lamang siya na nagkakasya doon sa, alam nyo, yung word kahapon, pinag-aralan ko rin yun yung Acts 4:12 to, Acts 2, anong verse tayo? 41 to 47. Alam nyo, napag-aralan ko rin yun. Isa doon, di ba yung fellowship, merong nakalagay sa fellowship doon. Alam nyo, isa po yun sa para po magkaroon tayo ng boldness at saka gladness na sinasabi dun sa Acts 4 na yon, ay Acts 2 na yon, ba't ba 4 ako ng 4? Yung Acts 2 na yon, mga kapatid, you have to fall in love with Jesus. Kailangan kang mag-fall in love kay Jesus. Kasi, nawala ako sa ano ko. Sa thought ko, nawala ako. Okay, yan. Yung sinabi ko sa iyo kanina, di ba? Na kapag ka nakikinig ka sa isang tao, sandali pa lang, parang tuwang-tuwa ka na dahil ang dami mo nang natutunan. Pero alam niyo po ba na may kinalaman din kung paano ka kumain? Kasi sa fellowship, pag pumupunta ka para magkaroon ka ng gladness, sabi kasi nung iba, kasi naman, yung tinuturo rin ng pastoro, kaya nag-minister, di rin masyadong wala akong nakuha. Alam nyo ba na pagka po tayo ay pumunta sa fellowship, naturuan ka na ng Diyos kung paano kumain ng salita niya? So, sometimes, hindi yung nagpapakain ang may problema. Yung kumakain. How do you eat? Kasi pag naturuan ka ng kumain, tuturuan ka pa ba uli? Ang bata, pag naturuan mo ng kumain, hanggang tumanda siya, alam niya na kung paano kumain. Ang problema, paano ka ba kumain? Baka mamaya, pinapakain ka na nung nagbibigay ng word, tapos meron kasing kumakain ngayon habang kumakain, nagsi-cellphone. Di ba? Tapos scroll ng scroll. Tapos kumakain. Di ba? So, ang question is hindi paano magpakain yung nagpe-preach, kung hindi paano ka kumain. Sa bahay, naturuan din kami na kung ano yung inilapag sa kainan, kainin mo. Kung ayaw mo, magugutom ka. Di ba? Tinuruan din tayong ganun. Ngayon, paano ka nga kumain? Pwede rin kasi kumakain, parang Speedy Gonzales. Di ba? Hindi mo ginunguya. Lunok ka lang ng lunok. Mabibilaukan ka dyan, mga kapatid. Di ba? Machochoke ka dyan, pwedeng ikamatay. Papaano ka ba kumain? Doon nakasalalay yung damdamin o kalagayan ng puso mo pag lumabas ka sa fellowship. Or sometimes, nandun ka, may nagpapakain, kumain ka ba? Baka mamaya hindi mo man tinikman. Oo, yun yung narinig lang, tapos wala lang. Hindi naman niya tinake into heart. Hindi niya tinanggap. So, ibig sabihin nga, hindi ka kumain. Hindi ka kumain. Ang isang tao, ba't hindi kumakain? Anong dahilan? Walang gana. Kumain na. Busog siya. Ano pa? Ayaw niya yung ulam. Ayaw niya yung ulam. Namimili. Namimili ng, merong mga picky eaters ang tawag. Choosy ka pala masyado sa pagkain. So maraming dahilan kung ba't hindi ka nabubusog. Pero ikaw ang gumawa nun. Pwede ka rin namang gutumin nung iba, pero hindi ka kasi kumain. So, ang po is papaano ka kumain. Ba't tayo napunta doon? Deep spiritual insight ang sinasabi rito.
may kinalaman yung pagkain mo, ng pagkain na nakalaan sa harapan mo, sa pagkabusog mo. Baka kaya ka hindi nabubusog, mga kapatid, dahil choosy ka. Paano ka choosy? Kapag ka discipline ang pinag-uusapan, ayaw mong pakinggan. Kapag ka tithing, lalabas ka na. 'Di ba? Kapag ka, kung ano yung choosy ka kasi nga eh. Choosy ka eh. Picky eater ang tawag doon. Ayaw mong kainin kung ano yung nakahanda. So, you will end up not eating at all. At magugutom ka. Pag magugutom, anong nangyayari? Nanghihina, nahihilo, hinihimatay, nagahypo. I-apply nyo ngayon yun spiritually. Pagka may hinanda naman na pagkain, kaso choosy ka. Anong mangyayari sa'yo ngayon? So, doon din po nakukuha yung deep spiritual insight. Kapag ka marunong kang kumain ng salita ng Diyos. Sabi ni David sa Psalm 39:3, "My heart became hot within me." Sabi niya, "The fire burned as I spoke." The fire burned as I spoke. So, bakit daw fire burned as I spoke? Kasi lahat ng mga lumalabas sa kanya, mga deep spiritual insight na. San galing yun? Sa isang taong busog na busog sa karunungan na nakuha niya sa pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikipag-ugnay kay Lord. Napansin niyo po ba bakit may mga tao na ang bilis-bilis na alam agad ang gagawin sa isang sitwasyon, pero may mga tao na kailangan pantanungin ang isang tao na, ano sa palagay mo ang gagawin ko? Pero may mga tao, hindi na kailangan magtanong. Babalik lang sila doon sa kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanila, alam na nila agad. Kasi busog na busog, merong deep spiritual insight. So, dito sa Psalm 39:3 na to, nire-represent dito ng burning heart ni David, yung spiritual fervor. Fervor. Ano ang ibig sabihin ng fervor? Intense and passionate feeling. So, nire-represent nito ang intense and passionate feeling habang nagko-contemplate siya sa wisdom ng salita ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, ang ganda nung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nag-aaral ka, tapos meron lang isang word, isa lang. Parang minsan sa haba nung binasa mong scripture, may isang word lamang na ibibigay sa iyo ang Diyos. Tapos pag pinag-aralan mo yung word na yon, minsan na na umu-over, yung umaapaw, pagka yung apaw-apaw na siya, hinto ka na kasi sayang na lumalabas na Ibig sabihin, puno ka na. Pag na-experience nyo po yung ganon, sabi, oo nga no, ganon. Parang, pag nag-aaral ka, may salita ka na ganon, aabot ka dun sa, Lord, paano kung ganito? Tapos sasagutin ka ni Lord, tapos hindi natitigil yung usapan na yon. Tapos biglang pag tinignan mo yung relo, isang oras na pala ako na ganon. Isang oras na pala ako na nakaupo at nakikipag-usap. Ganon mga kapatid. Ang sarap ng ganong ang sarap ng ganong feeling. Tapos isa pa na isa pang nawala ako sign. O isa pang description. Yan. Isa pang description ng Bible sa burning heart is zealousness. Ang ibig sabihin ng zeal is great energy. Ito yung hyper, mga kapatid. Parang ito yung taong sasabihin mo, kalma lang. Yun ang zeal. Yung kailangan mong kalmahin kasi parang na siya, yung naha-hyper siya. Yan, ganyan, zeal. Oo, great energy and enthusiasm in pursuit of a cause or an objective. So,
isang description ng burning heart sa Bible is zealousness and passion. Pag sinabi mong passion, strong emotion, barely barely controllable. Parang hindi mo siya mapigilan. Hindi mo siya mapigilan na emosyon. Yun ang passion. So imaginein mo yun mga kapatid. Pinagsama yung zeal and passion. Parang ano na to. Salitang para ka ng kangkarot. Kandirit ng kandirit. Parang kailangan kang kalma lang. Pero it is a zeal and passion for God, not for anything else. Zeal and passion for God. So ano to? Sinisimbolize nito yung zeal and passion mo for God and His ways. Papaano ito maipapakita? Hindi ka ba makakilos nang hindi mo tinatanong ang salita ng Diyos? Yan, ibig sabihin yan, passionate ka for God's words and His ways. Kapag ka ba merong kang gustong gawin, hindi mo magawa agad yun, kailangan sangguniin mo muna ang salita ng Diyos. Kailangan mo pang tanungin muna si Lord, Lord, anong gagawin ko? Pag sinabi na yung ginawa mo, ang susunod na tanong mo, paano ko gagawin, Lord? Diba? Pag sinabi na ni Lord sa'yo kung paano mo gagawin, Lord, kung umabot sa ganito, alam mo yung walang tigil na pananaliksik mo para familiarize ka kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo, yun, passion and zeal yun, mga kapatid. Yung bang lahat ng nangyayari sa buhay mo, tinitignan mo siya na, biro mo, may cancer ka na, tapos kung magsalita ka pa at mag-share ka pa, tuwang-tuwa ka. Saan yun ang gagaling? Yung sa deep insight mo, na nakuha mo from the Word of God, yun ngayon ang nag-i-ignite ng zeal and passion mo. Kaya nasasabi mo na, may magandang mangyayari sa akin ngayon. May magandang mangyayari sa'yo ngayon. May cancer ka na. Sasagot sa'yo nung may cancer, may magandang mangyayari sa akin ngayon. So, nakukuha mo yun. Kahapon sa San Pablo, si tita ko nandun. Sabi niya, Tita Ri, gusto kong pumunta dun sa center para mag-share ako na kahit na dinadialysis ako ng 3 beses sa isang araw, ang dami ko isang linggo, nakikita ko pa rin kung papaano kumilos ang Diyos sa buhay namin. Ang dami ko pa rin ipagpapasalamat kahit na dinadialysis ako. Ganun. Si Brother Manny, okay na. O, yun. So, yung zealousness at saka yung passion, mga kapatid, gawa yan ng burning heart. Kaya nga lagi nating sinasabi, huwag kang lulugo-lugo. Huwag kang tutulog-tulog. Boots, huwag kang tutulog-tulog. Huwag kayong tutulog-tulog kasi ang isang taong tulog, walang zeal and passion. Siyempre, tulog siya eh. Tulog siya eh. So, ang isang taong walang zealousness and passion, parang taong tulog or taong patay. Oo. Si Kadyo nahihimahimatay na sa pain. Nasaan ka ba ngayon? Nag-prayer meeting. So, nakikita mo yung mga kapatid. Sabi sa Jeremiah 20 verse 9, Jeremiah says, His word is in my heart like a fire. Sabi niya, a fire shut up in my bones. Hanggang sa kaibuturan ng iyong buto, nararamdaman mo yung init ng pag-ibig ng Diyos, kaya parang ikaw, nag-iinit ka rin palagi kay Lord. Nararanasan pa po ba natin yan? O frozen na tayo? Mahirap yung frozen delights, mga kabatid. Isa pa, yung conviction mo of sin, napakalakas. Oo, yung conviction of sin, napakalakas. A burning heart can symbolize conviction of sin and a desire for repentance. Kapag ka
ikaw ay, kapag ka ang apoy ng pananampalataya mo ay nag-aalab pa at naglalagablab, mas maganda naglalagablab, di lang nag-aalab, naglalagablab, alam mo yung, pag meron kang nagawa na maliit na bagay, hindi ka papayag na hindi ka makareconcile agad kay Lord. Hindi mo hahayaan na abutin ka ng ilang araw para bago mo hihingi yun. Kayo po ba ay merong nakasagutan? Na parang nag-umpisa lang naman kayo na nagtatawanan, tas mamaya, yung isa sa inyo, napikon na, di ba? Hindi naman talagang away. Tas nainis ka na rin, nilayasan mo, layasan ko nga to. Kanina okay lang tayo, tapos ngayon bigla ka na lang napikon, layasan ko nga to. Kahit na sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kasalanan yun. Siyang napikon. Nagbibiruan lang kami kanina. Kahit na sabihin mo yun sa sarili mo, hindi ka pa rin mapapalagay. Kaya, babalikan mo siya. Sasabihin mo, okay na tayo ha. Wala naman akong ibig sabihin doon. Pasensya ka na kung nasaktan kita. So, ang isang tao na nag-aalab pa ang fire ng pananampalataya niya, hindi siya papayag po na meron siyang mga ganitong damdamin. Bumabalik agad siya sa Panginoon. So, malalaman mo pala, ang dami mga kapatid, di ba kung paano mo malalaman? Sa Luke 22, 61 to 62, yung dininay ni Peter si Lord, hindi ba? Sabi doon, he went out and wept bitterly. O nakagawa ka na ng kasalanan pero wala lang. Parang alam mo na nakagawa ka na ng kasalanan tapos wala lang. Ngiti-ngiti ka pa din. Hindi man lang makita sa'yo na sorry ka sa ginawa mo. Hindi ba? Hindi man lang makita sa'yo. Yan, mga aandap-andap na po ang fire of faith kapag kaganon. Kasi alam nyo, yung weeping mo doon, or hindi ka naman iiyak minsan, pero makikita mo talaga sa countenance na malungkot. And it suggests na yung heart mo was burning with conviction and remorse. Kasi makikita mo sa kanya na sorry naman talaga siya. Sorry naman talaga siya. So, in summary, yung burning heart is used metaphorically in the Bible para i-symbolize po yung experience mo of God's love, experience mo of God's spiritual insight, wisdom of God, and times of conviction of sin, and your need for repentance. So, kailangan, sabi doon, stir up natin. Alam niyo po ba kung ba't kailangang stir up? Sa mga marunong magpaapoy at nagluluto sa mga ganyan, kapag ka yung aandap-andap na yung gatong mo, ang gagawin, bakit sa palagay ninyo kinakalat mo pa? Yung stir up mo. Yung ginaganyan-ganyan mo. Pinaglalayo-layo mo. Para yung abo kasi hadlang. Pero alam nyo ba ang real reason kung bakit kailangang stir up mo siya? Oo. Bakit magpapatuloy? Oxygen! Ang galing talaga. Kaya po natin ginaganon yon para mag-circulate ulit yung oxygen. Yung hangin. Oo, para kasi yun ang magpapaano ulit ng fire mo. Oo, kaya mga kapatid, kaya sabi ni Paul, stir up. Ibig sabihin, take action. Gawin mo yun para yung aandap-andap, mag-alap ulit or be frozen. Kakanta ka na, para ka ng si Elsa. Ano yung kanta ni Elsa? Let it flow, let it flow. Ha? Let it go, let it go. Ano? Can't hold you back anymore. Iba pala yan. Basta si Elsa, kumanta ng ganon kasi sa Frozen. Oo. So, you need to take action or be frozen. Sige na nga, kanta yan. Kalma. Ayaw kumalma ni Pastor. So, kailangan
Nako-consume tayo nung fire of God's love. Otherwise, hindi rin tayo mag-aalab. At meron po tayong awitin dyan. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my whole being, Lord. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. Taasan natin. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my whole being, Lord. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. My love for you, Lord, will always be a fire in my heart to warm my soul. The fire of your, my love for you, Lord, will always be a fire in my heart to warm my soul. Yan, thank you, Lord. And some activities po na pwede nating gawin to fuel the fire of our faith is extended times of prayer. Pag sinabi mo kasing extended times, nagpe-pray ka na. I-extend mo lang. Ang problema, hindi mag-apply sa itong extended times of prayer kung wala ka namang i-extend. Dahil hindi ka nagpe-pray. Ayan, mga kapatid. Alam niyo po ba, kaya pala yung sinasabing pray at all times. Sabihin, paano mong gagawin yun? Wala na ba akong gawain sa maghapon? Alam niyo po ba yung praying at all times ay yung, halimbawa, Lord, lalabas lang po ako. Cover me with your most precious blood. Tapos nakasakay ka na. Lord, walang traffic. Di ba? Tapos, habang nasa sasakyan ka, Lord, yung pupuntahan ko, mauna ka na ha. Imaginein mo yung ganong araw, di, posible pala yung pray at all times. Oo, pray at all times, mga kapatid. Isa pa, that will fuel the fire of your faith is quiet time, reading the Bible and studying the Word. Yan, maganda yan. Alam nyo, itry nyo, mga kapatid. Kasi, maraming pumupunta sa church, parang pumupunta sa Vikings. Namimili sila sa mga lutong ulam na. Kasi pag pumunta ka sa restaurant, o-order ka lang, di ba? Luto na yon. Tinry mo na bang magluto? Yung ikaw mismo ang magluluto nung kakainin mo. Kasi minsan, ang sarap nito. Di ba ano ang kasunod nun? Baba, pinakain ka sa prayer meeting. Ang sarap nito. Paano mo ginawa to? Di ba? Bakit mo tinatanong yon na paano mo ginawa to?
para kahit wala yung taong nagluto, pwede mo pa ring matikman kasi kaya mong gawin. Maraming mga Kristiyano ay parang pumupunta lang lagi sa restaurant pag pumupunta sa church. Fast food o order lang. Kakain lang sila sa niluto ng iba. Pero hindi ka marunong magluto mismo. Kaya pag wala na yung pastor, pag wala na yung ministro na nagsisignify ng cook ng niluluto natin at pinapakain sa atin, hindi mo na alam kung papaano ka masarapan ulit nung kinain mo. Kasi umalis na yung nagluto. Pero kung alam mo ang recipe kung papaano gawin yon, kahit wala na yung pastor, kahit wala na yung ministro, wala na yung nagluto, kaya mong kainin ulit yon kasi marunong ka kung papaano gawin yon. Yun mga kapatid. Kaya po minsan, hindi tayo nagkakaroon ng deep spiritual insight kasi ayaw nating magluto. Gusto natin, kumain na lang tayo nung nakahanda na. Kasi wala nang wala nang pagod, wala nang hirap. Pero you do not have the satisfaction na pagka kinain mo yung niluto mo, ang sarap. Di ba? Minsan, pwede na. Abot na doon sa kasing lasa na. Halimbawa, kasing lasa na ng tofu ng Maxis, yung ginawa kong tofu. Pero sometimes, pag nagluto ka, grabe, masinigitan ko pa yung tofu ng Maxis. Ibig sabihin, mas masarap pa yung niluto mo. Ayaw mo bang ma-experience yun? Na pwede ka palang kumain ng mas masarap pa dun sa tofu ng Maxis dahil ikaw ang nagluto? Kaya kapag alam mong iluto yon, ang gagawin mo doon, gusto mo, huy, pumunta ka sa amin sa bahay pagluluto kita. Nagluto kaya ako ng mas masarap pa kesa sa tofu. Nasi-share mo ngayon. Tapos sasabihin mo, huy, paano mo ginawa to? Nagsi-share ka ngayon. Share mo na sinishare. Alam mo ba, nagluto ako ng mas masarap pa sa tofu. Kung hindi ka nagluto, ano masishare mo? Wala. Sasabihin mo lang, alam mo, ang sarap ng tofu sa Maxis. Main ka na lang doon. Ganon. Nakikita niyo po ba yung, Kuya, kalma lang. Tapos, nakikita niyo po ba yung wala tuloy ako. Excitement. Oo. Ewan ko, kailangan yung ma-experience para maintindihan po ninyo kung ano yung sinasabi ko, mga kapatid. Oo, kailangan ka mag-effort. Tapos, diyon, quiet time. Pangatlo, you sing worship songs. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, nung naging paborito ko yung yung Goodness of God, pagkagising ko sa umaga, tapos minsan parang may mga times kasi na parang tinatamad ka, ang gagawin ko, magpapatugtog ako. Bigyan mo lang, isang kanta, 2 kanta, mamaya yan, na-fire up ka na din. Alam nyo ba, pili lang kayo ng mga kanta na mga kanta natin or kahit mga standard song na makaka-uplift agad ng spirit mo, agad kang dadalhin sa presence ng Diyos. Alam niyo ba nang nagagawa ng kanta yon? Kaya nga importante yung mga worship songs. Kaso, hindi mo memorize. Hindi mo memorize yung mga kanta natin. Kailangan may binabasa ka pa para ka makakanta. Paano na yung pag kailangan mo siya? Sasabihin mo, di ba? Parang ganun lang. Alin yun, babe? Oo, yun. Marami tayong mga kanta na pwedeng pagpilian. Kahapon na-fire up si pastor doon sa glorify. Sige, Nold. Glorify your name on high. Magnify your name forever.
I worship you and honor you. Lift him up, oh Holy Spirit. Madami tayong mga kanta na pwede po nating pagpilian. So kapag ka medyo nanlalamig pa kayo, sing songs of worship para sa ating Panginoon. Magpatugtog kayo. Kaya nga pagka merong may sakit, di ba? Long playing, yung ating patugtugin mo kasi nakaka-uplift ng spirit. Yung mga, kung meron kayong mga pamilya na may sakit, magpatugtog lang kayo ng mga worship songs sa bahay nyo. Mamaya-maya yung sinasabing, aray, aray, titigil na yon. Oo, mapapa-thank you Lord, mapapaganon na yung meron. So malaki po ang nagagawa. Isa pa, have time, mga kapatid, to talk with Christians you look up to. Kailangan nating dugtungan. Talk with Christians you look up to and you are inspired by. Spiritually. Kasi piliin mo yung kausap mo. Alam niyo po ba mga kapatid na kailangan po tayong, if you want that fire na magwag mag-wane or wag flicker, mamili ka ng kausap mo. Matuto po tayong mamili ng kausap po natin. Hindi ka po nagsusuplada, mga kapatid. Pero pag may kinalaman na sa spiritual life mo, be careful kung sino yung mga taong kakausapin mo. Kasi napakalaki po ng nagagawa ng kausap mo kasi parang lahat ng tatanggapin mo, parang tubig yan na po pwedeng magbuhos bigla doon sa nag-aalab na pananampalataya mo. Isang timbalang yun, patay agad ang apoy. Di ba mga kapatid? So, be careful at matuto po tayong mamili. Kahit naka-close mo ang isang tao, kung pagkausap mo siya ay wala namang magandang nagagawa sa spiritual life mo, opo. Tapos minsan di ba parang, ba't ba ako ganito? Ba't ba ako ganyan? Ba't ba parang nangihina ang aking spiritual life? Mag-track back po kayo. Sino po yung naging kausap nyo palagi? Di ba? Tignan mo kung sino yung kausap mo palagi. Ba't bigla kang dati maalab ka naman? Ba't ka nang hina? Tignan mo po kung sino yung kausap mo palagi. Yun. Kaya mamili ng kausap. Sunod, magbasa ka ng libro. Kasi, yun nga yun, Christian books. Magbasa ka ng mga devotional books. Magbasa ka ng mga libro na isinulat ng mga ibang Kristiyano. Bakit kanyo? Nakikinabang po tayo sa mga insight ng bawat isa. Kaya nga, lagi nating sinasabi, walang soloistang Kristiyano. Hindi po masamang matuto doon sa mga insight ng ibang Kristiyano. Doon nga tayo lumalago eh. When you come to a fellowship, lagi mo pong sasabihin na meron yung katabi mo na wala ka, na pwede niyang i-share sa'yo. At meron ka na wala siya na pwede mo ring i-share sa'yo. Doon tayo nagkakaroon ng unity. Kapag ka nire-recognize natin that there is something in you that I need and there is something in me that I can share to you. Yun ang dapat nangyayari when you come together. At yun ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Hindi ba mga kapatid, meron kang problema, ayaw mong sabihin kahit saan. Pag umattend ka ng fellowship, may tatayo na lang bigla doon, tapos magsasalita, wala siyang kaalam-alam na ikaw yung kinakausap niya. Yung iba, kaya wag pala tayong ano ba senior nito? Parang di ko naman masyadong So hindi ikaw ang kinakausap ni Lord, kaya manahimik ka muna dyan. Wag kang masyadong makriticize. Tapos biglang merong isang tao lalapit sa kanya, sasabihin niya, alam mo, na-bless ako. Na-bless ako sa sinabi mo. Pero sabi nung isa, wala naman. Ba't kaya siya na-bless doon? So meron kasing sinabi yung sister na yon na kailangan nung isa doon sa congregation.
Kaya po tayo lumalago. So, magbasa tayo ng libro, mga kapatid. Baka mamaya, hindi mo kilala kung sino si Charles Stanley. Mamaya, hindi mo kilala kung sino si John MacArthur. Hindi mo kilala kung sino yung mga yung mga ibang author ng mga libro na magbasa. Baka mamaya hanggang ngayon nagbabasa ka pa ng comics. Ano? Wala nang comics ngayon? Talaga wala na? Huy, pero diyan ako naging matalas magbasa ng mabilis. Diyan ako natutong mabilis. Meron pa? Oo. Ano yun? Nasaan si Urbano? Pilipino? Filipino comics ba siya nun? Yung Uma, saan mababasa yon? Di ba merong, sa Liwayway kasi more on chismis di ba yung sa Liwayway? Mga Pilipino, nakalimutan ko na yung mga, kasi merong comics na pang love story, merong comics na, wakasan, mga madalas dyan, love story. Kasi isang kwento lang. Ano yung comics na may itutuloy? Like yung Zuma, yung Uma, Marvel, yung Marvel yung mga heroes, superheroes, di ba? Di bali na. Oo. Ayun. Magbasa tayo, mga kapatid. Matututo pa tayo. Tapos, pag may nagsasalita at nagsishare, makinig. Minsan, kaya ka walang nakukuha, di ka nakikinig. Habang may nagsasalita, nakipagkwentuhan ka sa katabi mo. Habang may nagsasalita, nag-scroll ka. Habang may nagsasalita, nagde-daydream ka. Kaya wala kang nakukuha. Makinig sa mga testimonies ng mga tao. Pakinggan natin, imposibleng wala kang makuha, mga kapatid. Kasi testimonies of faith yung mga yun Tapos, Hebrews 10:25. Do not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since you see that the day of the Lord is coming nearer. Mga kapatid, may reason po kung ba't minsan kinakamusta namin kayo. Ibig sabihin nun, baka po hindi na kayo uma-attend ng fellowship. May reason din po kung bakit minsan nagtuturo ako dito, nag-scroll ako. Kasi yung mga minsan na familiar na nakikinig ng GMJ, di ko na makita. Di ba, mga kapatid? So, meron pong dahilan yan. So, habang maaga, kapag okay sa'yo na hindi ka man lang nakapakinig, dati araw-araw, comment ka pa ng comment. Oo, ngayon, nanonood ka pa rin, pero deadma ka na. May question na tayong pinost, ayaw mo nang magsulat. Di ba? Minsan, may tanong. Para may interaction, ayaw mo nang mag-interact. Pero nandun ka pa rin. Kahit papano, thank you Lord, nandun ka pa rin. Di ba? Ang masama, wala ka na, kaya hindi ka na makapag-comment, hindi na makita. Tapos, okay na lang. Parang, dumaan ang araw mo nang hindi ka nakapakinig ng Word of God, and it's okay. Yun. Pagka po ganon, may kailangan na tayong gawin, mga kapatid. Kung papaano po na madali lang din naman pag-alabin ulit yung apoy sa kalan o sa pugon, kukuha ka lang ulit ng mga kahoy at throw in some woods, doon sa hihipan mo siya, mag-aalab ulit. Kung papaanong madali lang naman pero may effort, ganun din po sa ating spiritual life. Next week po, ano-ano naman yung mga activities na ginagawa po natin na kiniquench yung fire of our faith. Next week yan. Ano kaya ang pwedeng mga magpalamig ng pananampalataya nating mga Kristiyano. Okay? Next week na po yan. Happy birthday, mga kapatid! Thank you, Lord. Today is April 15. Happy birthday kay Sister Gina Uson.
Happy birthday kay Aming! Aming! Happy birthday! Aming Barrera. Brother Paulo Lopez. Si Doc pala, birthday. Sister Jan Kabilin. Sister Maricar Dikitanan. Happy birthday and belated happy birthday kay Sister Kyle Miranda. Happy anniversary. Aba, anniversary pala ngayon. Brother Johnny, Sister Ami, happy anniversary po sa inyo. Ha? Wala? Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Uy, si Brother Pip, oh. Good morning, Brother Pip. Kamusta ka na? Si Sister Vicky, oh. Sister Vicky Reynolds. Sister Vicky Bailen dati, oo. Hello, Sister Vicky. Kamusta ka na? Yan. O, tiga Guadalupe, si Sister Vicky. At good morning din po kay Sister Emmy Bravo. Kay Sister Estelita de Leon. Galing ah. Hello, EJ. Sister Wella Madla. Thank you, Lord. Marami tayong mga kapatiran na ano. Yan. Sister Chonet Cristobal. Glory to God. Yan. Thank you, Lord. Okay. Announcement po, LSS on May 11 sa Prime Power. Yan. Makati. Pwede pong sumama dito yung mga Makati area. Mga kapatid, no? Hindi pa natin siya ma-open sa buong Metro Manila kasi hindi po kakasya doon sa lugar. So, wag po kayong mag-alala pag marami naman po ang mga magpapa-LSS pa sa Metro Manila area, ay magkakaroon po tayo talaga ng isang LSS na buong Metro Manila. But for now, sa Makati muna po, Prime Power gagawin sa Cramsis. Cramsis, no? Gagawin. So, May 11. Tapos, May 18 po, sa Terra Resort, Barangay Columbitin, Cuyapo. Sa mga taga-Tarlac, Paniki, Kapas, at kasama dyan ang Bulacan. Ayan, mga kapatid, ha? Open pa rin naman po ang ating LSS sa mga members na yung iba kasi, sabi niya kasi nung unang attend ko, hindi ko naintindihan. Okay po, para maintindihan, attend ulit ng LSS. Pwede naman po, mga kapatid. Okay? An annual flu vaccine for strains, 1-2 per person on April 27. Kasi sa April 27 po ay pupunta si Doc dito. That is a Saturday. Ng 1:00 ng hapon. So kung gusto nyo daw po nitong flu vaccine na to, April 25 ang deadline ng reservation. Okay, mga kapatid. Huwag po kayong pupunta dito basta-basta nang wala pong reservation kasi wala pong dalang gamot si Doc para sa inyo. Yan. Thank you, Lord. And we will end up po with our new song of the week, Mananatili Sa'yo, composed and arranged by Brother EJ Inko and Sister Esa Noco. Magaling ha, may nag-collab na si EJ.
Baka mamaya si EJ, akala nyo yung pa rin yung batang di lumalaki. Malaki na ngayon si EJ. At interpreted by Sister Esa Nocum and Sister Eunice. Tama. Tama pala ang apelido ni Eunice? Tama naman. Yes. Accompaniment by Brother EJ Incoren, Brother Angel, and Brother Aaron Nocum. And God bless you mga kapatid. Hindi ko man maintindihan, wala man akong kakayanan sa piling mo. Ako'y mananahan sa'yo, O Diyos, payapa ang isipan. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man ang lahat sa mundo. Salita mo'y totoo, panghawakan ang pangako mo. Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo, ako'y mananatili sa'yo. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man ang lahat sa mundo. Salita mo'y totoo, panghawakan ang pangako mo. Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo, ako'y mananatili sa'yo. Ang iyong salita'y puno ng pag-asa, sa iyong mga pangako ako'y umaasa, palaging sapat. Pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala
of the